Yo, what's up mga tropa? Meron na naman tayong panibagong video na gagawin para dito sa Raider 150 natin. Kasi meron akong bagong accessory or item na binili para sa kanya. So papasilip ko sa inyo. Okay, so nakita nyo. So sa mga interesadong bumili, panoorin nyo itong video ko para makita nyo yung proper installation at saka kung ano yung mga pwedeng maging problema kapag nag-install kayo. So wag na natin patagalin. Let's go! Okay, so ito na yung nabili nating top box mga tropa para dito sa Raider 150 carb natin. Bumili ako nito kasi recently kapag bumabiyahe tayo, medyo madami-dami na rin yung dala-dala kong gamit. Ang hirap kapag backpack lang yung dala. So hindi kasya yung uniform, yung sapatos, yung kapote. So ang dati kong gamit ay ito. Ito. Ang tawag dito ay tail bag. So itong tail bag natin, meron siyang dalawang strap. Yan, naka-strap sa upuan. Tapos dito rin sa kabila meron. Kaso ang problema dito, kakaunti lang yung kaya niyang kargahin. So hindi kasya yung uniform, yung sapatos, yung kapote, mga baon. Kaya napaisip ako, kailangan ko na rin siyang palitan. Kaya bumili ako nito. Ang brand nitong nabili natin na top box ay H&J. Tapos bumili rin tayo ng bracket. So itong bracket na binili natin ay HRV. Ang price nitong top box ay 650. Ganon din dito sa may bracket natin, 650 din. So a total price of 1,300. So ito nabili natin sa online shop ni Miss Peregrina Remedios. So ilalagay ko sa description kung saan ko nabili kasi mura talaga yung price nila. Parang Shopee price. Yun nga lang ang naging concern ko, kailangan ko siya na mabilisan kaya pinadeliver ko siya sa Lalamove. Nabot ako 200. Ang pwesto nila ay sa may Carriedo Arcade. So sa Maynila. So nung pinadala ko dito sa Muntinlupa, inabot ako ng 205 para sa shipping. So ngayon bubuksan natin, ipapakita ko sa inyo kung paano yung magiging itsura nito kapag ikinabit natin sa Raider 150 natin. Sabi nung iba, pangit daw tignan. Medyo, kung sa iba, etong tail bag natin maganda-ganda siyang tignan. Simple lang. Hindi masyadong malayo yung center of gravity kaya kapag bumabanking ka, hindi mo masyadong ramdam. Kaso, ang problema natin kakaunti yung laman nito. So ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin yung top box natin na bagong bili, bracket, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya install. So let's go! Okay, so una natin bubuksan muna itong pinaka top box. So ang laman niya ay okay. Okay, so ganito yung itsura niya. H&J. Ang pinili nating kulay ay kulay gray. Okay, kasi yung motor natin space gray, babagay siya kumpara dun sa kulay red. So mas malinis tignan, mas ayos. So ang kasama nitong top box, meron siyang dalawang susi kasi yung ilalim naglalak dun sa pinaka base plate. So ang kagandahan nito kumpara dun sa tail bag natin, ito pwede nating iwan sa motor kahit nasa parking. Hindi tulad ng tail bag natin, nakalak lang yun. So kapag tinanggal nila yung lock, mananakaw agad pati yung laman. So ito mas secure. So pwede nating iwan yung ibang gamit. Meron siyang dalawang susi. So ang kasama nitong pinaka box ay okay, bubuksan natin. Okay. So ganito siya. Itong top box na to, ang capacity nito ay 30 liters. Okay. So meron siyang kasamang base plate. Ito yung ilalagay natin sa bracket. Tapos ito may cover siya para dito. Okay, magiging cover niya yan para yung mga tornilyo nakatago. Tapos meron din siyang kasamang mga brace, tornilyo, bracket, washer, lock nut. So plug and play lang talaga siya. So itong capacity nito, kasya yung isang full face na helmet. So ganito kapag nilagay mo yung LS2 na full face helmet. Okay, ganyan ang itsura. Pero yung mga motard na helmet hindi siya kakasya kasi sinubukan kong ilagay yung motard helmet ko, ganitong itsura niya. Yun, hindi kasya. Kahit tanggalin ko yung camera, hindi kakasya. Pero yung full face kakasya. So yung mga sapatos, kapote, gamit, baon, lahat kakasya dito. Okay? So ito yung pinaka top box natin. Next na bubuksan natin is itong bracket. Okay? So yung iba, ang pinipili nilang bracket is yung motorack. Ganito yung tsura. Kaso ang problema kapag monorack,
yung pinaka tawag dito, anchor point niya dadalawa lang. So yung etong dalawang bolt lang na to sa ilalim ng upuan. Kaya nagiging problema dyan, kahit pa gaano ka-secure yung tornilyo mo, kapag may laman na yung box mo, umaalog yan. Hindi tulad nito, ang anchor point nito dalawa. Isa sa may upuan, tapos isa dun sa may tapakan ng passenger. So ito, bubuksan natin para makita nyo. Okay, so ito yung pinakalaman niya ngayon. Kung makikita nyo, meron siyang dalawang bracket, yung mahaba. Okay, naka bubble wrap pa, kaya bago kasi. Tapos ito yung other accessories. Okay, tingnan natin. Sa mga magtatanong kung ma-advise ko ba yung ganitong bracket kumpara dun sa monorack, mas ma-advise ko na ganito yung bilhin nyo, kasi kung sakaling magpalit man kayo ng top box na alloy, yung mas mabigat-bigat, kakayanin nito. Hindi tulad nung monorack, medyo tagilid ka kapag yun yung ginamit mo, kasi nga tulad nung sinabi ko, yung anchor point niya iisa lang, sa may upuan lang. Kahit sabihin mong branded, aalog at aalog yun. Okay, so kung makikita nyo, ganda ng quality, bagong bago. So sa dito sa ganito HRV bracket, yung isang anchor point niya is ito yung pupunta dun sa may tapakan ng pasahero. Tapos ito, meron siyang bracket papunta dun sa upuan. So papakita ko sa inyo. Okay, so ito yung isa sa mga bracket na kailangan nyo kapag mag-i-install kayo. Ang pwesto nito, pupunta siya dito sa may ilalim ng fairing. So kapag mag-i-install kayo, kailangan luwagan nyo muna tong side fairings nyo para makapasok to. Kasi ang pwesto nito, dito siya. Yan, dito siya pupunta sa may bolt, pero magtatago siya dito sa ilalim. Lalabas siya ngayon dito sa may side. So ang problema nung iba, or nagiging issue nung iba, ang sinasabi nila, kailangan nilang magtabas ng fairings. So mamaya susubukan natin kung kailangan pa bang tabasin ng kaunti itong fairings para lumusot tong pinaka bracket natin. Kasi may mga napanood akong video sa YouTube, tinatabas nga nila yung gilid ng fairings nila para lumusot tong manipis na bakal, kasi dito kakapit yung mahabang bracket natin. So isipin nyo, ito nakapwesto nyo siya dito, nakalabas yung bakal dito. Ito namang mahaba na to, kakapit siya ngayon dito sa may sa may tapakan. Tapos itong isang butas na to kakapit dun sa bakal nga na nakausli. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya install, tapos ano yung magiging itsura ng motor natin kapag meron na siyang top box na ganun kalaki. So let's go mga sir. Okay, so ngayon mag-install na tayo. Ang una natin gagawin, luluwagan muna natin itong mga tornilyo ng side fairings pati sa kabila, para may open natin siya, para maisingit natin yung maliit na bracket papunta dito sa may handlebar, kasi dito siya pupwesto. Okay, so yung isang bracket pupunta dito, lulusot siya dun sa gilid. Okay, okay, so ito yung bracket, lulusot lang siya dito sa gilid. Okay, okay, so ganito yung pwesto niya. Tapos andun yung bolt. Ayun yung isa. Ito yung nagiging issue ng iba, kung kailangan nilang magtabas dito. So ngayon ikakabit muna natin kabilaan, tapos ipapakita ko yung bracket mamaya. So ito, isisingit lang ulit natin dito sa kabila para pumasok at lumabas dun sa ilalim. Okay, so ngayon ilagay na natin parehong maliit na bracket. Next, ibabalik na natin ngayon yung grab bar. Ito. Tapos ilalagay na rin natin yung pinaka bolt. Okay, so na ipwesto na natin siya. Ang diskarte dyan, huwag nyo munang hihigpitan para madali nating i-adjust mamaya. Okay? Yun na mga tropa, inabutan na tayo ng ulan, pero tuloy pa rin yung DIY video natin. Naikabit na natin itong small bracket, yun yung term natin, pero hand tighten lang para mamaya madaling i-adjust yung position ng mahaba. So ang next na gagawin natin, luluwagan na natin itong pinaka-allen dito, kasi
dito po pwesto yung isang bracket papunta dyan. Okay? Okay, so ginamitan natin siya ng tubo at saka allen kasi sobrang higpit niya. Ngayon pa lang siya natanggal, kaya kinailangan ko ng tubo para may leverage ako para sa allen. So ang mangyayari niyan, ikakabit na natin to dito, tapos yung butas dito. Okay, yan. Yan, mabilis lang, DIY lang talaga. Okay, kakabit muna natin pati sa kabila mamaya. Let's go. Okay, dun sa pinaka-kit meron siyang kasamang spacer, meron siyang kasamang nut, tapos meron siyang kasamang allen na bolt para dun sa butas. So ito yun, so isang set yan. Yan, magagamit nyo para dito sa butas na to. Ito, okay, yan, madali lang siyang ikabit, kaya huwag kayong mag-alala. Okay, sa mga magkakabit, ang pwesto niya ay allen, tapos yung spacer nandito, nasa pagitan ng small bracket at saka nitong long bracket, yung spacer. Okay, tapos pwede nyo lagyan ng bolt sa likod or nut. Basta huwag nyo kakalimutan, allen dito sa loob, spacer, tapos may nut sa likod. Okay, itong spacer hindi sa loob, nasa likod. Ito. Okay, so naikabit na natin yung isa. Grabe, solid nga. Okay, ang pwesto niya ay ganyan. See? Okay, yan. Ngayon, ikakabit muna natin yung sa kabila. Tapos, papakita ko sa inyo yung magiging final output. Okay? Moments later. So okay, makikita nyo, ganito na yung pwesto nya. Ngayon, ipapatong natin dito yung pinaka plate, tapos yung top box. Okay? Okay, para dun sa mga nagtatanong kung kailangan magtabas ng fairings, ang sagot dyan, hindi. Kung makikita nyo, sakto siya. Hindi siya ganun kalapit, hindi siya tulad nung dati, kasi medyo uusod, pero pasok pa rin yung mga tornilyo. Okay? So nakapwesto pa rin sila dun sa pinakabutas nila, makikita nyo. At hindi tayo nagtabas ng fairings. So literal na plug and play siya. Okay, so buuin na natin para makita nyo kapag nakapatong na yung box. So kapag mag-install kayo ng plate, meron siyang kasamang ganito. Okay, ilalagay nyo ngayon yan dito sa loob, kasi mga plastic lang yan, yung mga butas. So ito yung pampatigas nya. Okay, tapos saka nyo ilalagay yung bolt. Pero ang gagawin ko, masyadong mahaba tong bolt eh. Meron ako ditong extra. Okay, papalitan ko na maiksi. Yun yung nilagay ko dito. So kung makikita nyo, compare dito, mahaba yan. Dun sa isa maiksi lang. See? Mas malinis kumpara dito sa sobrang haba. So ito, tatabi natin, tapos yun yung gagamitin natin. Okay? Moments later. Okay, yan yung itsura niya kapag nakakabit yung box. Okay, mga tropa, sana nakatulong sa inyo tong video na to para makapag-decide kung anong top box yung bibilihin nyo at anong klaseng bracket yung ikakabit nyo. So para sa akin, ma-advise ko tong ganitong bracket kasi solid siya. Naka-anchor siya dito sa may footrest, tapos meron siyang bracket papunta dun sa grab bar. So 2-point anchor, hindi tulad ng monorack na single point lang. Dito lang siya manggagaling. Papalitan mo tong grab bar. Oo, mas malinis tignan yun, pero mas solid to. So wag niyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Peace out.